Welcome to Dark Angels Intuitions. Welcome back to my channel. Welcome back sa mga palagi nagabang ng mga reading ko. Sa mga new subscribers, thank you for subscribing my channel. And sa mga bago pa lang nanonood ng reading na to, welcome to my channel. And if you think you like what I'm doing here, please don't forget to subscribe and tap that notification bell to get notified. So, this is another reading, general love reading for the collectives. I'm going to do a past, present, and future. Okay, so let's see first kung ano yung past na nangyari sa inyo or sa relationship ninyo. So, past, present, future. Remember guys, pwede itong vice versa, okay? Put yourself in a situation kung saan kayo naka-resonate. So, in the past, separation. Okay. Okay. So, I can see in the past, meron ng, meron ng hiwalayan sa past pa lang. And I feel dito on your part na parang you wanted na mas mag-focus na lang sa yung career, finances, sa life mo, and just to move on. And kumbaga hindi na lang sobrang mag-worry or mag-focus dito sa separation na meron kayong dalawa, or break up na meron kayong dalawa, and you just really wanted to move forward or to take the leap of faith towards a new beginning of your life. You just really wanted to have a new beginning. Kumbaga, dumating sa point kasi na nalungkot ka, nasaktan ka, and pero napag-isip-isip ko kasi na bakit ako mag-i-stay dito sa lungkot na to? Bakit ako kumbaga sabihin natin na ma-depress sa taong ito. So, you choose dito na to stand up and to move forward, to focus on your goals, your life, your success, yourself. You rebuild yourself here towards a new beginning. So, napag-isip-isip mo na much better yun yung gagawin ko. Siguro kaysa na magbukbok ako dito na masasaktan sa taong akala ko minahal ako. Then, mag-move on na lang ako. So, hindi naman yun madali sa'yo. Kumbaga, dumating ka din sa point na nasaktan ka, na na-depress ka, gusto mo tumahimik muna, umiiyak ka, nalungkot ka, whatever it is, nahirapan ka din. Pero come to the point na naisip mo yun while nasa alone phase ka ng buhay mo. So, parang naisip mo na, wait lang, I need to move on na this time kasi parang wala na akong mapapala sa pagiging ganito ko. So, ito yung nangyari sa'yo na past. So, I can see Scorpio, Capricorn, Libra, Gemini, Aquarius, could be Virgo, Libra, Taurus, okay? You or your person. So, let's see at this present situation, what is happening right now. Guarded ka na this time. Parang, I don't know kung guarded ka sa same person or guarded ka nang pumasok sa relationship. Ayaw mo na muna pumasok sa relationship. Okay, so feeling ko kasi dito na merong bago. Yun nga talaga yung pumasok sa isipan ko. Kaya nasabi ko yun. Merong bago na pumapasok ngayon sa buhay mo. Wanted to offer you love, niligawan ka, pero andun sa point na hindi mo siya masyadong pinapansin. So, hindi mo siya masyadong ini-entertain. Though obvious naman sa'yo na may gusto siya sa'yo, pero hindi mo siya masyadong ini-entertain. Bakit? Kasi guarded ka, gumawa ka ng wall. Siguro, para sa pagmamahal or sa relationship na ayaw mo muna. Kasi, hindi ka sure kung itong relationship na to na naman napapasok sa buhay mo is mag-grow, magpa-progress, or baka same na naman before na nangyari na nasaktan ka talaga. So, you just really wanted to be happy. Gusto mo lang maging masaya. Gusto mo naman ng relasyon, hindi naman sa ayaw mo na. Pero gusto mo sana yung magiging masaya ka, hindi na magiging katulad nun. So, kung parang meron ka ng fear na pumasok sa isang relasyon na alam mong masasaktan ka din and ayaw mo nang mangyari yung nangyari before. But this person is really offering you real love.
So, medyo naipit ka sa sitwasyon, sorry. Medyo naipit ka ngayon sa nararamdaman mo. Dahil you felt that itong person na to, okay naman siya. Like, hindi siya katulad ng person mo before. Parang nakikita mo sa kanya yung formality niya, yung responsible naman siya sa buhay. So, kaya lang takot ka lang na baka may changes, baka maging katulad before. So, medyo ipit ka, medyo trap ka sa sarili mong nararamdaman ngayong present situation. So, let's see about this before tayo pupunta ng future. Tignan muna natin kung ano yung fear mo talaga. Okay, so nahulog yung dalawa. So, ano yung fear mo dito? Ang fear mo dito na baka maantong kayo sa point na magkakaroon kayo ng new beginning. Sabihin na natin na mag-o-offer siya sa'yo ng new beginning and then maging imbalance yung connection ninyong dalawa or baka may malalaman ka about sa kanya or baka itong sandali lang tong kumbaga nagustuhan ka lang niya tapos darating yung araw hindi pala siya ready na to commit with you or baka sadyang gusto niya lang makuha yung you know what I mean, katawan mo or gamitin ka lang or something. Yun yung fear mo talaga dito tapos hiwalayan ka na naman or lulukohin ka. So ano yung hope mo dito sa sitwasyon na to? Ano yung hope mo ngayon? Aside from you wanted to be happy, yung hope mo dito is, of course, na to fulfill your wish. 'Di ba? Yung gusto mo na somebody na hindi ka nasaktan, somebody that will going to make you happy, somebody na will going to bring you towards new beginning na talaga to might be to marry you or something ganun. So, yun yung hope mo to fulfill your wish. Okay. And also, I think you wanted to hope here na nag-hope ka din dito na sana totally tuluyan ka na talagang makamove on. Kasi pati yung fear mo from the past matatanggal na. Gusto mo na mangyari yun. Kaya lang nadala mo talaga siya until kahit wala na kayo. So gusto mo din siguro na kahit papano na totally mag-healed ka na. Na kumbaga bibigyan mo na din ng chance yung puso mo na magmahal ulit at mag-trust ulit ng someone na gusto pumasok sa buhay mo. So, nakiusyoso muna tayo dito sa bagong person mo. Ano ba yung nararamdaman niya talaga para sa'yo? Seryoso ba siya sa'yo or hindi? Okay. So, itong person na to, I think this is someone matured person as well. So, might be this reading is for the matured people. Feeling ko kasi itong person na to, is looking for someone, a wife material na talaga. Wife na siya na yung, kumbaga, makakasama niya habang buhay. So, yun yung hinahanap niya. And siguro nahanap niya sa'yo kasi nakita niya siguro sa'yo na parang more on go for the goals ka talaga sa buhay, nagsiseryoso ka sa trabaho mo. Nakikita niya sa'yo yun. Hindi kayo tao na papunta dito, papunta doon, friends, party. You are someone na mas pinipili mo yung magtrabaho ng maayos. Basta may nakita siya sa'yo something na worth it kang asawahin. Parang ganon. So, na kaya niya na magkasama kayo to fulfill a dream, a goal, a life, a family, or something ganon. So, siya yung tao na ganon yung hinahanap niya, hindi lang basta laro-laro. Okay, so, and attracted din talaga siya sa'yo. Even na may beauty and brain, kumbaga something ganun, na yun yung nakikita niya sa'yo. Someone na practical na tao and someone independent woman. So, ito yung nakita niya sa'yo, ito yung naramdaman niya sa'yo.
sa unang kilala niya or tingin niya sa'yo. And feeling ko kasi itong person din na to is meron din siyang past, okay? Pero feeling ko na-attract talaga siya sa'yo. Kumbaga, hindi lang to attraction, could be magpo-fall to into love. This person is really willing to move forward towards with you. Kaya lang, andun sa point na ikaw ngayon kanina sabi ko na naiipit ka sa nararamdaman mo. Kasi nasa point ka na kasi na rebuild mo na yung sarili mo naka-move on ka na. Tapos nandito na naman to. Pumapasok na naman to. Kaya ikaw yung umiiwas dito. Pero itong person na to, feeling ko seryoso to sa'yo. Okay? Hindi ko man masasabi kung siya na ba talaga yung tao para sa'yo, pero nakita ko kasi sa kanya yung pinag-isipan niya to mabuti siguro bago kaligawan. Sorry. Amoy kasi ng barahan, luma na kasi to. Desidido siya, Desidido talaga siya na gusto niya mag-focus sa relationship ninyo. Okay, so parang nahulog na din siya sa'yo. And gusto niya this time na kumbaga magkaroon kayo ng bonding together, getting to know each other, something like that. So, let's see more. Hindi pa to future, okay? So, titignan muna natin yung feelings mo towards this person before tayo mag-future. Ano ba yung nararamdaman mo talaga sa taong ito? Malayo na ako sa baraha. Confused. Happy ka naman din. Happy ka naman sa kanya. Parang confused ka lang kung magkaroon ba kayo ng balance connection, magkaintindihan ba kayong dalawa, or baka mapapagod ka lang din sa kakahintay ng new beginning sa taong ito na mag-offer sa'yo ng new beginning or victory in life. So, imbes na nandun ka na sa point na nare-reach mo na yung goal mo or na-reach mo na talaga yung goal mo or nag-move on ka na talaga, then babalik ka na naman sa pain. So, medyo confused ka lang, pero happy ka naman sa kanya. So, feeling ko, nag-uusap na kayo nito. Though, medyo aloof ka lang ng konti. Medyo somehow, andun ka lang sa point na hindi mo pa sobrang pinapakita na, ay, gusto din kita, ay, interesado din ako sa'yo. Pero, nasiyahan ka din naman sa kanya. Kumbaga, hindi pa man to aabot sa feelings talaga. So, nag-observe ka pa siguro, getting to know each other, yun, something like that. So, let's see now in the future. Oh, may nahulog isa. So, feeling ko dito, andun ka din sa point na hindi ka makadecide sa taong ito. Hindi ka pa talaga totally makadecide. Kasi nahulog siya ng ganon. So, parang andun ka sa point na juggled ka kung tanggapin mo ba siya or hindi. Ka makadecide. So, let's see what will going to happen in the future sa situation nito ng new person mo. Nahulog na naman. Kasi wala kasi akong lamesa. Basta lang ako laptop lang yung ginamit ko gawing lamesa. So, wait lang. So, there is a possibility na ito kasi yung nahulog. So, mahuhulog ka din talaga sa kanya. So, nahulog siya. So, mahuhulog ka din talaga sa kanya or may in love ka din talaga sa taong ito. So, medyo andun sa point na, see, baka either you are really meant to be or baka magkakaroon talaga kayo ng relationship and tatagal pa yung relationship ninyo. So, this person kasi gagawa talaga siya ng way or gagawa siya ng action na to be with you or to have a relationship with you. Okay. So, ito yung pwede mangyari in the future na this person will really going to move forward towards with you. Pero ang nakikita ko dito kasi on your part, medyo ito yung hindi niya maintindihan sa'yo kasi medyo hindi ka pa sobrang bumibigay ng
medyo mararamdaman niya sa'yo yung kulang yung effort mo, mararamdaman niya sa'yo na parang, bakit parang mahal mo ba ako, or interesado ka ba sa akin, or interesado ka ba sa relasyon na to. Kasi nga, dala-dala mo pa din yung pain ng past mo. So, let's see last. So, ito yung pwede mangyari in the future. Possibility na merong relationship na mangyayari talaga sa inyong dalawa. So, makakalimutan mo ba ng tuluyan yung past? Or sabihin natin, di man makakalimutan siya yung nararamdaman mo or yung pain mo. Makaka-move on ka ba ng totally from that past person? Or yung fear mo from that past? So, definitely, sa tulong ng taong ito, feeling ko sa tulong niya na willing naman talaga siya to move forward towards with you. Feeling ko ikaw mismo, like parang andun ka sa point na I really need to have to. I really need to move on from this situation, or I really need talaga na iwala ko yung takot na yon para sa inyong dalawa. Kasi makikita mo talaga yung effort sa taong ito na willing talaga siya to offer you a new beginning talaga. So, with your bonding together, okay, with this person, kung sakaling LDR man kayo nito, kung magkita na kayo, dito mo dahan-dahan na iwawala. Kasi dahan-dahan mo din mararamdaman sa taong ito na happy ka, in love siya, in love kayo. So, parang dahan-dahan din na mawawala yung feeling of fear dahil yung mararamdaman mo dito sa taong ito is parang comfort. Mararamdaman mo dito na parang safe ka. So, okay lang to siguro to be who you are with this person, because might be this person will not going to judge me. So, pag andun na kayo sa point na nagbabanding na kayo together as a boyfriend-girlfriend, dito mo na maramdaman sa kanya kasi siya willing naman talaga siya to do an action kasi responsible naman siya na tao. Hindi naman siya yung tao na easy-go-lucky, na yung habol lang is, what I mean, na making love with you and tapos iiwan ka na lang or something. No, hindi naman ganun. Pero hantong talaga din kayo sa point na almost na magkakaroon kayo talaga kayo ng pagtatalo kasi feeling ko dito bakit hindi kanya maintindihan. Siguro during the time lang siguro maka-LDR kayo, so might be yung communication, ganon, pero mahal ka kasi niya eh. So, kahit mapupunta pa kayo sa mabigat na sitwasyon, mahal ka niya, and maiisip niya pa din na pipiliin ka pa din niya. Kahit ganito na yung nangyayari. So, maiintindihan ka niya. Pero sa totoo lang, pwedeng hahantong din kayo sa point ng coldness and emptiness sa relationship ninyo. Pero, I can see still na parang maaayos at maaayos pa din kayo with this in the future na to, okay? So, this will be in the future. So, parang guides ko na to sa inyo na if ever naka-resonate kayo in the past, present, then there is a possibility na magiging maganda din naman yung future. Sabi nga dito, with the lover's card, pwedeng kayo yung magkatuluyan or pwedeng tatagal kayo nitong person na to, and you don't have to worry about sa fear, syempre, or about sa pain. So, pag once kasi talaga napapasok tayo sa isang relasyon, definitely, ma-expect mo talaga na masasaktan ka. Kahit nasa tamang tao ka. Ilang beses ko na to sinabi sa mga readings ko. Hindi ka dapat matakot sa pain. Okay? Kasi, yung pain, parang nagsisilbi lang din yan na merong kang nararamdamang pagmamahal. Kasi kung hindi ka nasasaktan, hindi ka nagmamahal or hindi totoo yung pagmamahal na nararamdaman mo. So, kung hindi ka nagwo-worry, so hindi ka din nagmamahal kasi hindi ka worry sa taong yun. So, every pain, every worries, every concern, may halo talaga yung love. Bakit yun yung naramdaman mo? Kasi mahal mo. Kasi nagmamahal ka. And kasi tao ka. Okay? Kasi pag
wala kang nararamdaman na anything, emotion, you are not, hindi ka tao. So, parang ganun lang yun. Kasi pain is a part of our life, being a human talaga. So, mararamdaman talaga natin yun. Pero, maintindihan ko man yung mga trauma, di ba? May mga tao talaga na natotrauma sa past, lalo na sa mga worst talagang pain na binigay sa kanila. Kasi may mga tao, especially may pure water signs, like sabi natin water sun, moons, water sun na yung moon nila is also water, yung rising pa nila is water, then that people are very sensitive, and pure madali talaga silang masaktan. So, may mga tao talagang ganyan. Pero yun nga, pain is a part of the relationship. Kahit kayo, ito about sa reading na to, so yung person na yun, there is a possibility, kahit sabihin na natin na in love siya sa'yo, willing siya to commit with you, willing siya to fight for you, willing kanyang intindihin, hindi naman yan perfect eh. So masasaktan din yan, maiinis din yan, magkagalit din yan. So definitely meron pa ring away na mangyayari dito. Okay, so matutukso pa din yan kasi tao yan. So, kailangan lang talaga dito na at least makita yung effort, makita yung um, parang magkaintindihan kayong dalawa sa nararamdaman ninyo. Kung nakikita nung isa na nasasaktan na, well, iiwas na siya sa dahilan kung bakit nasaktan yung isa. This is a vice versa. At pag-usapan ng mabuti kung bakit nangyari yun. At uulitin at hindi na uulitin yung mga pagkakamaling yun. So, ganun lang para maging maayos kahit papano yung relationship. Kaya lang, some of the lovers, one of um, sa isang relasyon, isa talaga doon is syempre sometimes hindi nakakaintindi or sometimes matigas yung ulo, and sometimes immatured. Kaya sometimes the relationship don't last long as well. Pero feeling ko naman dito sa connection na to, matured naman yung taong yun. Responsible din siya sa mga sa buhay. So once responsible siya sa buhay, responsible din siya sa relationship. Alam niya kung paano patakbuhin kasi may experience na din siya ng kagaya mo. Yun. That is my reading for you. Thank you and God bless.